on the Falcon side. So that's going to be Flap. Marunong talaga gumamit ng Sobra. Sa sobrang runong niya, meron siyang sariling skin. Wait, sana nga makita natin yan kung sakaling ilalabas ito ng Team Falcons. Sa Expanding Rivers, magkikita ang dalawang kupunan na rito. And kanina nakita tayo ng 4 na laro. Ibig sabihin ay nadaanan natin ang bawat mapa. And sa ngayon, magsisimula tayo sa dagat ng Expanding River. Ginawa ko ng dagat, ang laki. Okay. Malaki masyado. Tama. Hindi na sapat yung ilog eh. Alright, so Marcel is open. Falcons really like that hero. So is Phobius. So yun yung mga priority dito. Ano na kay Marcel? I think yung Omega eventually, kunin ba nila ang Phobius dito? Or will they stick with the Claude plus the Leomord or Suyu? Claude Suyu, I guess, or Claude Zushin. Ganda nung Claude pick. And Claude Phobius. Yeah, so what this gives us para sa Falcons is yung Leomord option. Oh, with the Phobius though, parang mas maganda. Fredrin. Ito hindi ko na-expect talaga. Fredrin Harith or... Oh, it's banned. Oo, parang... Carry na lang din ata matitira. May Moskov pa naman. Medyo... Gold! Wow! Hindi muna sila pipili ng kanilang gold lane. Securing that gourd, kasabay ng Fredrin and Marcel. Crowd control and burst, good combos. Mula dito sa Team Falcons, anong magandang response dito at Pure Omega? I think Suyu is better para may konting split po siya, pressure ka. At the same time, baka Guinevere din yung kanilang i-cover dito. Good combo din kasi with the Phobius. Tapos, it's a utility jungler na, oh, it's banned. Right. Okay, so they will just go for the Harley. Very meta ang pinili dito ng Omega. Oh, I mean, at this point, no, parang yung Harley, kahit ba na-adjust ng konti o na-nerf ng bahagya, ay napaka-effective pa rin talaga sa pag-split push at sa paghanap ng mga targets come late game. At medyo mahihirapan nga ata ang Gord dito na mabuhay kung sakaling siya ang magiging bunot ni Ryzen. Yeah, ang mga natitira dito na recommend sa atin ng ating draft predators, the Alice as well as the Moskov na pupunta sa Falcons eventually. That's yung number 3 para sa kanila. Super high chance no na si Marco ay mag-Moskov since kailangan nila ng split. Yeah, and napakita na already banned by Omega. At para hukayin pa mas nalo ang ating drafting phase ay kunin muna natin ang ating mga on-ground panelists. Maraming salamat sa ating mga casters at dito tayo medyo ginulat ng Team Falcons. The third pick on the Fredrin, medyo maski ang test natin nag-react. Oo, usually kasi gaya nung nakita natin ng mga nakaraang series, it's always been the Harley and the Suyu. But Team Falcons, medyo pinivot nila ng konti. They know that they have the Marcel and the Gord already. So they're probably thinking of a way para kahit paano mas makapag-engage at makapag-deal ng damage itong si Haji and maybe Super Marco sa kanilang pipiliin. Meanwhile, on the other side, you have Smart Omega with very dynamic picks. The Phobius already allowed to set up in certain situations, although yan pa lang yung kanila magiging main source of crowd control, while the Harley and the Claude are already the main damage dealers na kailangan nalalahanin ng Team Falcons. Which is also something I like kasi it kind of limits kung ano yung pwede mo pang maging options as flap. Kung gusto talaga nila ng magiging taga-engage na EXP laner, because the way we're looking at it right now, Marcel roam sila, so yes, you can get the information, but wala pa silang parang primary means, aside from that, to really go for the hard crowd control or engage. Pero dahil lang dito sa Phobius, medyo tinanggal na nga rin yung Pakito, di ba? So some of the signature picks for Flap are, they might probably think twice about picking it up, pero grabe din ang focus kay Minggoy dito sa second phase. That's at least 2 heroes already wrapped up, both Eve and Louie. Siguro, yung isa sa mga na kailangan nalalahanin ng Team Falcons is yung farming speed nitong si Kyle using this hero. Because you already have the Harley on the other side. Glue has been picked up by Smart Omega. This is gonna go to the roam position, hopefully locking down itong Fredrin since yan yung magiging frontline. So there has to be another way para makapag-dish out sila ng damage. Gord is already there. What comes next? Kasi isa rin sa mga considerations natin aside from damage is kung may Moskov, ayan na nga sakto na lock in na siya ng Falcons because I believe it was also mentioned earlier on this na kailangan nila ng way to split or at least manage kung ano man yung pwedeng gawin ng Smart Omega with their lineup and considering their playstyle. And now that they have the Moskov, hindi na nila sobrang poproblemahin yun. And it's great kasi isa na namang high mobility and low downtime XP laner in the Lapu-Lapu ang kukunin dito ng Team Falcons. But you can predict the match winner and get a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Make sure to scan the QR code to know more. Ang pulso
ng ating madla ay nakikita nyo na sa inyong mga screens. Pero isa lang ang tanong ko para sa mga nasa San Juan Arena. Sa Omega ba o sa Team Falcons? Casters, it's time to bring it into action. The lineups are already there. The floor is yours. At magsisimula na nga ang ating pinakahuling serye para sa Day 3 of the MPL Season 17 Playoffs at magtatapatan na nga ang Team Falcons and Omega. Nakita na natin ang ating mga draft kapatid. Ano bang pwede natin ma-expect in the early game? Tingin ko yung Phobius and the Glue ay napakasakit na kaharapin dito. Sabihin na natin walang utility jungler and they just went for the Harley. Parang yung damage output coming out from Omega ay kapag napasama ka talaga, even if you're the Fredrin, mabibigyan ka talaga. Siguro si Flap yung maganda lang yung early game dito. So I think Omega in the early stages, lalo na first turtle, they have the advantage. Oo, let's see no, kung magpapatuloy ba na ganun ang itsura as we head on to a short, actually, poke session dito sa mid lane. And buti nga no, nasabi mo na napakasakit nga naman talagang kalaban ng isang Glue dahil kapaliktaran naman yung para sa Marcel na medyo manageable pa kapag simula pa lamang. Early game. Oo, yung Marcel napapansin ko third turtle talaga yung pinaka power spike. Pag maganda na yung game mo ng second turtle pa lang as na Marcel, it means that overall sa team, maganda yung game ninyo and it's almost counted na parang hindi ka malakas sa first turtle. Oo. Sa ngayon, nakikita naman natin na yung Team Falcons very chill lang din kasi alam nga nila yung pagkukulang nila doon sa early game. So hindi rin talaga sila nakikipagsabayan. Ang ganda nung Valentine na pick up ni Mingwin para sa Omega. Uy. And there you go, off-cam kill. Nabigyan kagad si Haji dito. Ang laking disadvantage for the upcoming turtle fight. At binigla ata ito ni Perksiva no, dahil nagamit din ng flicker ng Glue na ito. At ang dami ata mga minion waves na mawawala. Siguro dalawa din yung makakain ng Torre. Oo, Ay, di nakabi siya umabot. ng isa. Umabot. Nahawakan ni Ogwin at least. Pero, lang yung advantage yan sa isang Valentina. Tandaan, kapag nakakuha ng level advantage ng Valentina, ang hirap pigilan yan because of the natural passive coming out from this hero. Oh, but on the other hand, nakakuha naman ng XP Crab dito si Flap. Kaya naman mas magiging maganda ang setup ng Team Falcons around this turtle area. At kailangan pa magpa-level 4 dito ni James. So far, sisimula na ng Team Falcons ang unang pagong ng larong ito. At medyo malayo si Ryzen. Walang Ryzen pake trade. ang hari ng Ang trade. hari ng trade. Ang ganda ng ginawa nila dito and nahahawakan pa rin yung turtle. So, Ooh. masasabi natin na hindi nga trade yung mangyayari kasi makakahabol pa eh. Meron pa rin chance ng contest. Itong si Ryzen and walang purple buff dito si Kyle. Nakuha niya? Nakuha niya. Ay, nakuha niya ata. Iniwan niya ata yung maliit. Pero tingnan natin, Flap dito, bumitaw ng Bravest Fighter. Siya ang maaaring mabigyan. May stick cash na cancel doon sa talo ni James. And turtle magagawa dahil si Kyle securing the turtle. Pero dito naman si Objective Take. Kaso nga lang nandun pa rin yung Blazing Duet na follow-up ni Nets. Hindi nila in-expect na marami barangay. At si Kyle mabibigyan din. Dalawa, kapalit ng pagong ang nangyari sa sagupaan na yon. And make that 3 dahil ang dami pala nakuha ng Omega. Bukod sa turtle na nakuha ng Team Falcons at may naiwang Oh, pang no. small tugtog pre. Small breed. Napakalaking bagay doon and makakakill pa si Ryzen. If not for the turtle na na-secure doon ni Kyle, sobrang laki na panalo ng Omega pero even then, with 3 kills out of that turtle fight, sabay kuha ng purple buff nitong si Kyle. Napakalaking advantage na yan para kay Ryzen. Napaka-opportunista nung nangyari doon eh. No? Parang, when you think about what happened doon sa pinakahuling segment na yon, para bang nanakawan, ang tawag doon yung broad daylight na pagnanakaw yung ginawa ni Ryzen. Pre. Oo, kitang-kita talaga kasi hindi mo rin naman i-expect kung ikaw ang Team Falcons na ganun yung gagawin ng isang Harley pero because of that, ang daming bonus. Kumbaga buy one take one yung mga nangyari para dun sa ginawa ng Smart Omega and right now Team Falcons kailangan talaga nila dito maging maingat kasi kaya nga nang sabi ni Wolf kanina, lamang ang Omega pagdating sa early game pero ngayon ipabawi din naman sila. Mabibigyan si Mingwin at hindi niya na magagamit yung nanakaw niyang Bravest Fighter. Oo, napakabilis din kasi ng mga pangyayari mula sa Platinum Snap patungo doon sa Bravest Fighter naman ni Flap. Hindi na talaga nakagalaw ang Omega sa laban na yon. And so far, para dito sa Team Falcons, yung pagbawi ay nag-cut ng 400 mula sa gold lead ng Omega at magseset up pa rin naman ang barangay
barangay around that turtle pit. Pero ang hari ng trade na si Ryzen ay tumitingin pa rin ng iba habang nagsuspond na yung turtle pit. Iba pa rin ata balak nito. Lahat ng pwede niya nakawin, ninanakaw niya, silip ng silip, basta available, kukunin niya. Tapos dinedelay lang ng kanyang mga teammates yung pag-take doon sa main objective. And right now, yung main objective na yon ay yung pagong. And si Perksiva talagang dinidikitan lang. Hindi makalapit itong si Kyle doon sa mismong pagong dahil nga sa panggugulo ni Perksiva, yung glue. Oo, napakahirap din kasi talaga eh. Yung early game ng Glue, katulad nung sinabi ni Wolf kanina, ay napakahirap labanan. When we look at Team Falcon's composition, kailan ba yung tamang oras na lumaban? Supposedly, third turtle, kaso dahil malaki lamang ng Omega, baka ma-delay pa yun dun sa first Lord. And we'll have to wait for Kyle to get yung kanyang second item dito kasi tingin ko he's gunning for the Radiant Armor, pero by the time na nakuha niya yun, threat na rin itong si James at sobrang katina ng pinag-combine na damage ni Ryzen at ni Mingguin. Oo. And now, in terms of items na nasilip natin, ay nakuha na rin naman ni Haji ang kanyang magic shoes. So, tumaas pa yung burst damage na mayroon dito ang Team Falcons. Kahit papano ay nakakahinga pa naman ang Team Falcons. Meanwhile, for Omega, malaking rotation ang kanilang gagawin dito around the gold lane. Pero nariyan naman si Ogwen para protektahan si Marco. May alalay naman, itong si Super Marco. Pero Netski, napakaganda ng early game. Mystic Gush, magiging inapaparay takedown si James pero hindi. Napakaganda rin nung ginawa dito na pagsama ni Perksiva. Pero mukhang hindi magiging enough yung damage dito ni Kyle. Kaso nga lang andyan yung follow-up. And nauntog pa. Purify gagamitin ni Netski. Tapos Blazing Duet patras para nag-moonwalk lang. Masasabi natin na kahit papaano, pumapalag-palag ang Falcons kahit na nalugi sila sa early game. What a wonderful decision mula sa Falcons na puruan yung top lane tapos nakakuha sila ng pitas and then that turn it up top. Nakapag-push din itong si Flap dun sa may bottom lane, so I wonder what happened with Omega. Bigla na lang nawalan sila ng control sa mapa. With just a snap, Falcons have taken the lead. And completely erases yung mga nagawa kanina ng Omega. I like how you said na decision-making ng Team Falcons yung naging difference maker doon. Kanina sinabi mo rin na ang Lord yung sunod na hinihintay na power spike ng Team Falcons, pero para bang may nakita silang opportunity, ito ba'y parang sinubo ng Omega na o hindi lang nila na napansin na nandun sila sa pwesto na yun? For both of it, I think that's mainly because yung Omega parang hindi nasa magandang posisyon para tulungan si Netski dun sa may top lane. Sa ngayon, nakapwesto din naman ang Omega at sila pa nga magsisimula. Si Ogwen dito napipilitang umatras. Deadly Magic binitawan na, so pwede pa rin makipagsabayan. Pero talon lang ng talon si James. Hindi makawang umapit dito ni Kyle, pero kill naman ang kanilang magiging goal. James, walang sawang pagtatakdak. And golden hour ang gagamitin dito ng Falcons para mapigilan. Pero may SOD pa. Andun din naman yung tulak. Lazy Duet, makakancel pa dito ni Kyle. And talaga naman magiging disaster to para sa Smart Omega. Dahil walang magiging casualty sa side ng Team Falcons. At talaga namang ang mangyayari dito ay clean wipeout. Pero meron silang naisama sa ukay at yun ay si Flap. A 5-4-1 exchange after having almost a 2,000 gold deficit. Anong mga tamang desisyon yung ginawa ng Team Falcons? Pero teka lang, si Haji bibigyan ata dito. Isang banat na lang! Haji goes down. May nakuha naman kapalit ang Omega. At nakakuha ng purple buff doon si Kyle. Ang magandang ginawa doon ng Falcons. Many things. Number one, si Haji na dodge doon si James. Tama yung timing niya ng flicker doon sa gustong gamitin ng passive coming out from James na imbes na kumagat doon kay Haji, dahil sa tamang timing niya nung pag-out doon, napunta doon sa kanyang kakampi. So, additionally, ang nakita natin din doon na protektahan na itong si Super Marco with that jump coming out from Netski being countered totally by Ogwen's ultimate. Napakagandang golden hour noon na may nakabang na appraiser's left na coming out from Kyle. Although hindi nila nakuha talaga yung action na damage coming out from that ultimate appraiser's left. Pero may follow-up kasi agad doon coming out from Kyle. Kaya yung golden hour nag-set up ng kills na yun. Tsaka yung SOD na kumabit mula kay Super Marco na talagang nagbigay ng malaking advantage dito sa Team Falcons. Pero hindi pa naman ito yung gold lead na wala ng pag-asa pa. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Halos 1,000 na pa lang nilamang ni Super Marco. Kaso nga lang, meron ata silang play na gagawin dito. And si Perksiva hindi na makakasurvive dahil doon sa sibat na ibinato ni Super Marco. Purify magagamit na rin dito ni Netski at si James naman na mapapatras. Pero mukhang babalikan niya. May tonta bahagya.
Kaso nga lang, maaari nga din talaga siyang mabigyan dahil napakadami ng mga miyembro ng Team Falcons. Pero Flicker will be used. Ryzen na magiging target. Hachi ka mong di ka mabigyan. The Appraiser's Wrath will not connect, pero this will give Falcons the advantage para sa upcoming Lord because of that pick-off. At saka tumatapang na ang Team Falcons. Nakakahanap na sila ng mga pick-offs na talagang napepuwersa ang Omega na dumipensa. Alam mo yung gagalingan ako dito sa Falcons. Ang galing nila mag-force ng spell. Like dun sa top lane na force nila yung spell doon ni Netsuki, and this time in the middle. The Lord fight na walang purify itong si Netsuki at wala ring ultimate. Medyo lugi dito ang Omega. They really have to be crafty with this. Lord Dance malala. Kanya-kanya munang pull. Kanya-kanyang reset. Ganda ng pwesto ni Ryzen. Oo. Ito na naman kung nanood ang Team Falcons ng madalas na pwestuhan ng Omega, siguro nasasabi na rin nila na nakatago si Ryzen o hindi nila nakikita itong Harley na ito. At kailangan talaga mag-check. Si Flap ata ang nakatoka at siya rin ang mabibigyan ng Deadly Magic ni Retri ni Kyle. Talagang hahabulin ni Kyle. Ang Fraser's Wrath. Lahat ibubuhos na nila. The moment na nakita si Ryzen, binigay nila lahat ng meron sila. Bravest Fighter ko-connecta. Pero sino kaya magiging next target? Detsky dito. Nabigyan ng Mystic Gush. Tuloy pa rin talaga sa pag-create. Ito si Super Marco. 4 ang tutumba mula sa side ng Smart Omega and si Minkwin ang matitira. Habulin siya ng 4 na mga miyembro habang iso-solo Lord na ito ni Kyle. At ang daming makukuha doon ng Team Falcons. Itutuloy ang Lord, itutuloy ang dalawang torre sa gitna. At baka nga gusto pa nilang kunin itong inhibitor turret. Kaso nga lang, may Holy Shields pa. Pinapakitaan tayo ng classic na utility gameplay coming out from Falcons, the way that utilizing their box at yung control nila doon sa kanilang carry, which in this case is the Moscow. Falcons are showing vintage style na box strategy with this utility threat rin, yung napaka-oppressive na kapag nakakuha sila ng isang pick-off, kahit gano'ng kalaki yung laman ng kalaban na turn around nila, tapos hindi nila binibigyan ng farm. Napako na ang Omega sa 5.9k gold lead ng Falcons ngayon. At saka yung decisiveness ni Kyle doon kanina, the moment na natangkin na ni Flap yung Deadly Magic ni Retri. Actually, yun yung medyo kinabahan ako may Lord na available. At ni Retri nang walang dalawang isip, yung jungler ng kalaban, tinuloy-tuloy na. Ibig sabihin lang nun, ang plano nila all along is to kill dito si Ryzen at hindi yung Lord talaga totally. Kasi pag napatay mo nga naman na yun, wala na rin Retri holder yung kabila. So ano pa yung contest na magaganap kung mauubos mo lahat ng mga miyembro? And now, kumakatok na sila sa base ng Smart Omega. Maaari nila mabasag tong inhibitor turret na to and they will be successful. Pero napaganda ng depensa ng Smart Omega on the side lanes. Pero sumabog. Uy, napatawid yung Lord. So yung Holy Shield na-pop on the top side. Oo, at saka ibig sabihin nun, mas mabilis sila makakadepensa pero wala na ata silang choice dito sa may bantang ibaba. Wala na ring Holy Shields, nag-expire na rin. Papasok si Flap, makahanap si Burr! Mystic Gush, sobrang sakto. Napakagandang angulo na magmumula kay KDA Machine. Pero dedepensa sila, Golden Hour. So hindi rin naman magagamit kagad. Yung SOD! At habang yung SOD, maaaring gumalaw dito si Super Marco. Flicker coming from Minkwin will not be enough to escape in the hands of Super Marco. And ubos na ang lahat ng mga possible na ibitaw ng Smart Omega. Magpupush pa yung Falcon sa top. Binigay ng Omega lahat. Binuha sila ng Bubuhos na talaga sila sa base. Mystic Gush na naman. Literal na bitaw. Kung bitaw, walang pagtitipid na magmumula sa Team Falcons. At pilit dedepensa ang dalawang miyembro. Ngunit may mga minions na kasama. At maaari nga nilang madaliin itong Game 1. At sila ang unang makakuha ng win in the series. 13 minutes for Team Falcons. Isa sa mga pinakamabilis na laro ngayong gabi ang kanilang pinakita. At masaya ang Falcons Nest dito sa venue. And to think na lamang ang Omega in that first turtle fight. Ang kinailangan lang gawin dito ng Falcons ay maghanap ng opening bago ang third turtle. Gamit yung kanilang mastery sa paggamit ng utility jungle. We can see through the highlights how this happened. At take note talaga natin yung pag-wrap around nila dun sa may top lane, pag-focus dun sa Moscow. With the pickups that they were able to get, nakabawi ang Team Falcons. And you could see yung mga tao natin dito sa San Juan Arena na talaga namang nag-cheer sa kanilang teams. And looking back dito sa ating highlights, katulad ng sinabi mo, Wolf, may palagang Omega dito. Nakalamang sila on certain times sa loob ng larong ito. But one team fight led to another winning team fight. At nagtuloy-tuloy na ang laro para sa Team Falcons. Kita natin yung
composure. Kami na from Team Falcons, kahit lugi sila ng almost 2,000 gold. Kung ikaw si Kyle, nakawat ka ng purple, matagal kang napako sa ganun level. Nung pala yan. Kaya pala Kaya naman nalilipid yung pala. MVP. Inabot yung mismong camera sa cameraman na ating game MVP for game number 1. It's going to be Ogwen na nilaro ang Marcel 0, 1, and 16. Nakita natin yung paggagamit ni Ogwen with this ultimate. I believe there are at least 3 na paggamit ng Golden Hour na naging advantage yun ng side ng Team Falcons. Ang pinaka-notable yun dun sa may top lane kung saan na-punish nila yung si Netsky as well as si Perks and then eventually si James. Nag-force to kanilang purify doon sa Claude. And the way na ginagamit nila dito yung Marcel is for vision and to force some battle spells starting dito sa may 4th minute and then sabay dun sa may top lane. This was one of the better usages of the Golden Hour kung saan na mapa-follow up nila ng SOD afterwards. Sobrang game changer nung mga golden hour ni Ogwen. Ito yung moment na yon. Tapos alam ng Team Falcons kung kailan sila re-rest back eh. Kung kailan sila re-respo doon sa mga initiation ni Ogwen. And magagamit pa nga nila to their advantage pag may nangyaring masama, golden hour lang tapos back sila. Pero in their favor, lagi namang maganda yung mga nangyayari sa teamfight dahil din doon sa utility jungler nila na napakakunat. Ang hirap bigyan ni Kyle dito sa laban na to. May defensive option pa nga ata yung Marcel na to kung sakaling may ma-ulti ng Deadly Magic at kailangan niyang iligtas. Oo, nakita natin yun. Tapos may setup pa kahit yung Mystic Projectile, hindi na kailangan itutok talaga. Katulad nun, passive lang yun. That's just a captured moment. Tapos papatungan ka ng isang Mystic Projectile. Enough na yun para makakuha ng stun. At syempre, Mystic Gush can finish off the crash. So wala talaga makaka-react dito with the chain stun. This is why Marcel is a first pick material kasi ang dali talaga makapag-land ng mga multiple stuns. At yung mga multiple stunts na yun ay kadalasan na nagli-lead din sa magandang setup sa mga artillery mages natin. But this time, hindi nga artillery mage to eh. This is some sort of a mid-range mage. Mahaba yung range, pero hindi kasi nga ba nila Farsa, nila Savior, nila Eve even. Pero yung burst damage talaga ay napakalaki. And karespe-respeto yung gourd na nakita natin dito sa kamay ni Haji. With the first win, within the first 13 minutes of that game, mukhang mainit pumasok ang Team Falcons. This is also their first win sa playoffs. Doon niya ako nagulat sa draft pa lang eh. Bakit sila nag-gourd? Ang nakasanayan natin for Haji for the whole regular season is yung Valentina. So may rason kung bakit ito yung pinili nila. And kitang-kita naman sa game na yun na talagang na-practice at subok na ng Team Falcons itong pick na to. Remember in the regular season, there's a lot of focus sa Valentina. Bukod sa yung Falcons na nag-start na mag-prioritize ng hero na yun ng first week. Nung nag-develop yung mga weeks natin, teams na ngayon ay inaagaw na yung Valentina sa kanila at kahit hindi sila katapat, pina-prioritize na rin yung Valentina. Kaya na-invento rin yung gourd as a hidden tech. Dati na pang-counter dun sa Valentina, pero hindi na hidden. So, ang nagulat ako is dun sa last pick na Valentina in fact sa Omega. At the same time though, nag-work naman siya ng first few minutes. Napad din naman yung Luis, so there's not a lot of options there para sa Omega. So, eventually, naintindihan natin yung Valentina, pero traditionally, gourd ang pang-counter sa Valentina. And I think the Selena was also open, pero parang kung mag-open ka ng Selena ng Game 1, sobrang tapang mo na eh. Yun na yung tinatawag ng mga tao na parang, I wouldn't say overconfident, pero alam naman na kasi nating sobrang lupit din mag-Selena sa Mingwin. So there were other options, but as you said, Valentina was the one locked in. Isa sa mga kina-counter ng isang gourd na nakita pa rin naman natin kung bakit tinake ng Omega. Moving forward dito, for Team Falcons, nakita natin kung gaano naging malupit ang kanilang decision-making come mid-game. Naging mas maganda yung mga team fights na pinakita nila. Yeah. And also, dito sa Falcons, yung pag-control nila ng mapa afterwards. Kasi pag nakakuha sila ng team fight wins, immediately makikita mo si Kyle na kumukuha agad ng purple or mag-control sila ng mid lane turret. At nagkakaroon talaga ng matinding focus sa pag-pigil ng pag-farm ng Omega. So that meant na nakapag-farm si Netsky, pero yung iba niya mga teammates hindi na. That's why si James, kung napansin natin, parang nagmukha na rin siyang malambot as well as Perks because of the sheer amount of damage na nakuha ng Falcons mula dun sa equipment nila. Also very commendable yung ginawa ni Flap na pagtambay doon sa lane niya. Nakabasag siya ng dalawang torre early on to dun sa game pa lang natin. So the pressure is real.